Okay, good day everyone. Guys, muli nakita-kita tayo, no? Mahirap talaga magsalita eh, kasi nakakamalat, nakakatuyo ng, ng lalamunan. Kaya, so, it's giving me a hard time to do this subject. So, topic, no? Topic natin. Topic natin yung paano mo malalaman kung sino talaga yung tunay mong kaibigan at kung sino naman yung hindi mo. Yung talaga hindi sa'yo. Huwag na natin sabihin kaaway kasi baka hindi naman talaga makikipag-away sa atin yung mga yan. Diba? Hindi naman lahat yung makikipag-away sa atin. So, yung hindi na lang sa'yo talaga. No? So, ayun na lang gamitin nating term. Okay. Siyempre talaga yung talagang sa'yo at yung hindi sa'yo. No? Paano mo aalamin? Paano natin aalamin yan? Sa isang pagkakataon lang. Kumbaga ito nga kaya nga nilagyan natin ito ng title na Two Birds in One Shot. Diba? Galing, no? Ganito, no? Para malaman mo, no? Medyo, eto, maglalagay tayo ng malambot na salita at isang matigas na salita, pero isa lang ang kahulugan nun. Kaya prepare your mindset, prepare your attention sa pag-unawa kung paano magsisync ng maayos sa mga utak natin, no? Ready? Okay, ready na tayo. Para malaman mo paano kung sino talaga yung mga talagang sa'yo at kung sino yung sa isang pamamaraan lang. Sabi nga nila, una, ganito. Bago mo papaniwalain ang iyong mga kaaway, papaniwalain mo muna ang iyong mga kaibigan. Di ba? So, paano tayo ngayon gagawa ng dyan? Paano tayo papasok ngayon dyan? Di ba? Paano natin ipapasok yung topic natin ngayon dyan? Sa sinabi ko na yan. Ang tanong natin, paano natin ipapasok yung topic natin doon sa sinabi ko na yan? Alam nyo guys, yung mga talagang hindi sa atin, no? Madalas yan yung mga bashers natin sa mga isipan nila. Sila yung madalas na andyan naghihintay lang ng pagkakataon para kontrahin tayo. Yung madalas na makikita mo na sila agad yung parang asiwang-asiwa kapag nakikita ka, nakakasama ka. So normal yun kasi hindi nga sila sa'yo eh. O talog ito. No? Sino sa mga kaibigan mo naman ang nagsasabing kaibigan mo raw sila? Tapos, sa tingin nyo ba yung mga bagay na yung mga tao na nasa paligid mo na hindi naniniwala sa iyo, no? Sa tingin nyo ba kaibigan natin yung mga yon? Sa tingin nyo ba kaibigan nyo po ba yung mga yon? No? Yan. So, kung ikaw, no? Kaibigan mo yung tao at itinuturing nila tayo na talagang kaibigan nila tayo. Yan yung mga taong unang-unang maniniwala sa atin. Yeah. Mali. So, meron pa ito malambot na salita pa itong ginagamit ko. May matigas pa rito. Pero isa lang ang kahulugan, ano? Ganun ang ginamit ko, itong pinasukan natin na to. Pinasukan ng topic natin na to. So, vice versa. Natural, yung hindi mga maniniwala sa'yo, yun agad yung take note dyan guys, no? Yung mga madalas hindi naniniwala sa'yo, madalas kumukontra sa'yo, yan, yung mga talagang hindi sa'yo. Totohanan na lang tayo, tapatan na lang tayo. Kaya, merong mga tao dyan na nakikinig,
madalas pala kontra sila sa kaibigan nila. Baka hindi nyo alam, yung mga kaibigan nyo na yun, sinasabi nyo kaibigan nyo, nagtatampo na sa inyo kasi madalas nyo silang kinokontra. Huwag nyo masyadong, gano'n, no? Okay lang, ang criticism kasi is dalawang bagay yan. Isang constructive criticisms and destructive criticisms. Okay lang kung you are criticizing them with an intent of constructing them. That's very, very acceptable and lovable, no? Kasi mararamdaman mo yung concern. Pero kung para i-distract mo yung tao in purpose of distraction, criticism, no? Yun. Baka mamaya, ingat lang guys sa mga kaibigan natin, baka mamaya nagagawa natin sa kanila yun, hindi natin napapansin sa sarili natin. So, paalala lang to. No? Baka mamaya, hindi na. Tatampo na sila. Nagtatampo na sila. Nabubulol ako. Doon ako natatawa kapag ako nabubulol eh. Ayan. Baka may nagtatampo na sila sa atin. So, ito na. Sabi ko nga sa inyo, malambot na salita pa lang yung ginamit ko. Ito. Nagamit ako naman ng matigas na salita. No? Pero kaparehas lang din ang kahulugan ng una ko sinabi. Kanina, sabi natin, para mapapaniwala mo ang iyong kaaway, papaniwalain mo muna ang iyong mga kaibigan. So, siyempre, yung mga kaaway mo, hindi agad-agad maniniwala yan. So, kung nakikita nila, yung mga kaibigan mo naniniwala sa'yo, sasabihin niya, totoo nga, maaaring totoo nga, kasi sila talagang paniwala. Ito naman ang matigas na pasintabi sa mga, sa mga kaibigan natin. Ito, hindi ko to ginagawa sa inyo, just because in selfishness purposes, no? But meron tayong matibay na paliwanag rito kung paano natin ma-open kayo. May matibay tayong paliwanag para ma-relieve din kayo in the end of this, in the long run of these conversations and discussions, no? So ito, matigas na sa pananalita. Para naman malinlang mo ang iyong kaaway, linlangin mo muna ang iyong mga kaibigan. Medyo masakit, di ba? Kasi parang ang dating we are a sacrificial lamb on this time. It looks like we are just a sacrificial lamb, no? So, bakit ganun? Okay, relax. Calm down, guys. Okay, so, doon tayo muna sa sa topic natin. No? So, siyempre, strategy. Yeah? Strategy yan eh. Kailangan mong manalo. So, you need at least, deceiving tactics. Deceiving them, not because of selfishness, but it's a matter of life and death. So, kaya ganun, no? Ayan medyo, siguro naman kung para sa kaibigan, for the sake of matter of life and death is, you will be understanding, no? Sa kalagayan nila. So, relax lang. Meron pa rin naman meron pa rin talaga tayong magandang paliwanag pa dyan para ma-relieve kayo. Relax lang mga kaibigan, no? Ito na. So, yung mga tao na nalinlang mo, o yung mga kaibigan mo na nagsasabi na nilinlang, kasi get yan nilinlang pala ako ni tropa. Basta, huwag kang magdaramdam kasi kaibigan ka niya no? Malinlang naman niya. It's just keep in mind na it's just a strategy, no? Pero hindi ko sinabing all the time magpapalinlang ka sa mga kaibigan mo. Meron tayong rules dyan, no? Kaya huwag kayo masyadong papalinlang na lang kayo ng
Tol, kaibigan ko naman yan eh. Sige, okay lang, mali lang. No, no, that's not the point here, no. No, that's not what I am talking here, no. No, ito lang. Relax lang, sabi ko nga sa inyo. Nararamdaman mo, nalilinlang ka, then look at the peoples around you. Baka meron diyang isang gusto niyang linlangin. But don't feel like you are one of them. Because if you really know your friends, no, hindi niya gagawin sa iyo. At magpapaliwanag siya sa'yo, sigurado ako. Kasi alam niya ang mararamdaman mo yan. No, relax lang. Di ba? Ito na. Meron bang kaaway? Meron bang subject para gawin 'yon? Okay. Kung meron, good. Yeah. Kung wala, saka ka magtanong. Meron ba? Yeah. Kasi hindi natin malilin lang ang kaaway natin. No. Kung hindi natin muna malilin lang yung ating mga kaibigan na paligid sa atin. Katumbas yan ng hindi sila maniniwala na, di ba? Kung yung mga kaibigan natin hindi naniniwala. Kaya sabi ko nga sa inyo, sino man sa mga taong nakapaligid sa akin nagsasabing kaibigan ko, pero hindi naniniwala sa akin, tingin nyo kaibigan natin sila. Kaibigan nyo ba sila? No? Di ba? Guys, sana kung hindi nyo agad hindi galong nag-sync sa inyo because passive listening time, no? Pwede nyo namang reviewin kasi kung naman sa inyo, may nag-sync naman na ibang at nakita nyo yung sense ng usapan na to, no? Pwede nyo reviewin tong video. At kung hindi pa talaga kayo kung yung video na to hindi pa talaga to it's not enough to explain to answer what is turning around on your mind, no? Pwede kayo magtanong sa akin, pwede nyo akong chat, pwede nyo akong email, sasagutin ko naman kayo, no? Kaya guys, okay, hintayin ko yung mga tanong nyo kung meron. Andito lang ako. Sige, pag-usapan natin yan about that things. Tayo guys, at saka tuloy-tuloy lang po ang pakikinig, pagsubaybay sa channel natin para marami pa tayong mga kaalaman, no? Kaalaman na pwede natin magamit hindi lang pang sarili, magkakasama tayo yung mga kaibigan natin, baka merong nasa paligid natin na obviously gumagawa ng hindi ka nais na bagay sa mga kaibigan natin, so magagamit natin tong strategy na to, no? Pero kung gagawin nyo yun, don't be vulgar, no? Huwag masyadong magpapalta. Sabi nga tactics without strategy is just a noise before defeat. Di ba? Tactics without strategy is just a noise before defeat. Nag-ingay lang kayo, tapos matatalo rin naman kayo. Di ba? Kasi puro lang kayo kwento, puro kayo yung mga narinig nyo. At saka sa pa nga pala, no, siguro sa mga susunod, pag-aralan natin kung ano ba kaibahan ng strategy at saka ng tactics, no? Parehas yan, parehas pamamaraan, pero ano ba pinagkaiba niyan? Paano natin malalaman kung ano dyan yung tactics at alon dyan yung strategy, no? Kaya yan, magkasama yan, na magagamit mo magkasabay ng tama para you will surely win of all the battles and struggles you have in this life. Okay? Thank you guys.